Mukhang may wedding proposal pa ngayong gabi. Ay ni Gracie na napatingin sa kalangitan dahil nagsimula magkaroon ng firework display. Nakaluhod sa harapan ngayon ng babae ang lalaking may hawak na ng bulaklak na dala ni Brandon kanina. Habang pinapanood ko ang babae na umiiyak sa saya, biglang sumagi sa isip ko si Gabriel. Hey Monica, umiiyak ka? Si Gracie na biglang nataranta. Pinahid ko ang luha sa aking mga mata. Wala to. Ang sweet lang nila at sobrang romantic. Humilig naman sa balikat ni Marco si Sash. Oo nga, sobrang sweet nila. Darating din tayo dyan, babe. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay ng kaibigan ko. Walang forever. Sabi naman ni Gracie na nakasabangot. Huwag kang mandamay sa pagiging broken-hearted mo, Gracie. Masungit na sabi naman ni Sash na tinapunan ng masamang tingin ng aming kaibigan. Kinulat mo ko kanina. Boses ng isang lalaki sa akin likuran. Nasa labas ako ng resto bar at nakasandal sa may hood ng sakyan na hindi ko alam kung kanino. Kala ko talaga kung ano nang sasabihin mo tungkol sa akin. Nilingon ko may-ari ng boss na si Brandon. Nakapumulsa ang kamay nito sa suot na pantalon. Sumandal naman ito sa harapan ng isang van. Pinagtataguan mo ba ako matapos mo ako laitin kanina? Nalapit ito ang muka sa muka ko. Kung maging boyfriend man ako ng kaibigan mo, hindi ka naman dehado. Gwapo ko at mabait. Mapagkakatiwalaan mo din. Para alagaan siya. Pasensya ka na sa nasabi ko kanina. Akala ko kasi ikaw ang boyfriend ng kaibigan ko. Ayoko lang na masaktan siya dahil kilala kita. Masama ka rin katulad ng boss mo. Kilala mo ba talaga ako? Mas inilapit pa nito ang mukha sa mukha ko. Napalunok ako habang nakatingin sa mga mata ni Brandon. Hahalikan ba niya ako? Biglang bumusi na may-ari ng kotseng sinasandalan ko. Kinabog na malakas ang puso ko dahil sa gulat. Aatakihin yata ako sa puso. Dito pa talaga kayo sa parking lot naglalandian? Malakas na sabi naman ng isang matandang babae na palapit kay Brandon. Natawa si Brandon at nagkamot ng ulo papalayo. Sunundan ko naman siya dahil nakatingin sa akin ang matanda mula ulo hanggang paa. Ay naku, ang mga kabataan nga naman ngayon. Narinig ko pang sabi nito habang papalayo ako. Habang palakad ako ay bigla ulit akong binusinahan ng kotseng itim na sinandalan ko. Ano na naman kaya problema ng driver nun sa akin? Hoy Brandon, mag-uusap pa tayo. Naglakad ako na mabilis patungo sa kanya. Gusto ko malaman kung sino ba talaga siya at kung ano ba talaga ang tunay niyang pagkatao. Nagtungo ito sa men's comfort room para matakasan ako. Hindi na ako sumunod at naiinis na lang na umalis para bumalik sa mga kaibigan ko. Iniiwasan na naman ako ng mukong na iyon. Sino nga ba talaga siya? Kailangan ko malaman ang tunay na katauhan ni Brandon Lucena. Alice POV. Nakatanaw ako mula sa balcony ng bahay namin ni Gabriel. 1 linggo na ang nakalipas pero hindi pa rin bumabalik sa dati ang ugnayan naming dalawa ni Gabriel. Pakiramdam ko may pader sa pagitan namin dalawa at natatakot ako na mas tumaas pa ang pader na iyon. Mula nung umalis na sa Monica, nakampante na ako. Hindi rin lumalabas si Gabriel ng villa, maliban na lang kung may importante itong pinupuntahan na hindi dito sinasabi sa akin. Ganoon naman si Gabriel noon pa man at naiintindihan ko siya. Wala na akong may pagmamalaki pa sa kanya. Nasira na ang buhay ko at hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag naalala ko ang masaklap na nangyari sa buhay ko. Tuloy-tuloy ang medication ko at 3 beses akong dalawin ng doktor ko dito sa bahay. Gumagabi na at wala pa rin si Gabriel. Marami naman akong katulong pero mas kampante ako kapag nandito siya sa tabi ko. Panay ang tingin ko sa wall clock. 12:00 na ng hating gabi pero wala pa rin si Gabriel. Saan kaya napunta lalaking mahal ko? Nagtungo ako sa loob ng kwarto namin ni Gabriel at naupo sa gilid ng kama. Binuksan ko ang drawer ng cabinet na nasa tabi ng kama. Nakita ko doon ang cellphone ni Gabriel. Humiga ako sa kama at tumagilid. Binuksan ko ang cellphone niya at tinignan ang mga laman noon. Nandoon pa rin ang mga pictures naming dalawa. Nag-scroll down pa ako at nakita ko ang mga picture ni Monica sa cellphone ni Gabriel. Sa tingin ko si Monica ang kumuha ng mga iyon sa sarili niya. May funny side si Monica na nakikita ko sa mga larawan. May isa pang larawan na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ang larawan na katabi nito sa Gabriel sa bench na nasa swimming pool. Bukod doon ay wala na ako ibang nakita pang larawan.
Bumukas ang pinto at nilingon ko kung sino ang papasok. Akala ko'y ang maid ko para dalhan ako ng gamot pero si Gabriel ang nakita ko. Nakangiti ito sa akin habang bitbit ang plater na may laman na isang basong tubig at gamot ko. Nilapag nito iyon sa lamesita at umupo siya sa tabi ko. Gising ka pa pala. Sabi naman ng Lorna, hindi ka pa umiinom ng gamot mo kaya ako na mismo nagdala nito. Sige na, inumin mo na ito para makatulog ka na. Say Hawak ni Gabriel ang gamot ko at isang kamay nito ang baso. Ininom ko ang gamot at muli binalik ang tingin kay Gabriel. Galing ka ba ulit sa business meetings mo? Tungkol pa rin ba iyan sa business ninyo? Pag-usisa ako kay Gabriel. Yes. Alam mo naman na sekreto iyon na hindi na dapat pang sabihin. Sige na, magpahinga ka na ulit. Hinawakan ko ang kamay ni Gabriel para pigilan siya na tumayo. Mahal mo pa ba talaga ako? Ella, napapansin ko kasi na napakalayo mo sa akin. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano pero hindi ko napipigilan ang sarili ko. Gusto ko malaman kung ako pa rin ba ang mahal mo. Ano bang sinasabi mo, mahal ko? Siyempre, mahal kita. Wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. Sorry kung marami ako inaayos dahil kailangan ko magpalakas. Nangako ako sa iyo na bibigyan kita ng maayos na buhay at sinisimulan ko iyong gawin ngayon. Dinala ni Gabriel ang kamay ko sa tapat ng kanyang dibdib. Mahal kita, okay? Ayoko mag-isip ka pang muli ng kung ano-ano. Makakasama iyon sa iyo. Nilapit niya ang mukha sa akin at tinagkan ako sa labi. Isang magaan na halik na hindi kasing alab ng dati. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sige na, matulog ka na. Nandito lang ako sa tabi mo hanggang sa makatulog ka. Binigay ko ang cellphone niya at ibinalik naman ito iyon sa drawer ng cabinet. Humiga ako sa tabi ni Gabriel at pinigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kinabukasan wala na si Gabriel sa tabi ko pero may iniwan itong isang red rose na may sticky note na nakadikit sa stem. Good morning, my love. Inumin mo mga gamot mo, okay? Pangako maaga akong uuwi para magkasabay tayong kumain. Love, Gabriel. Binaba ko ang bulaklak at muling humiga sa kama. Saliksik ko sa may pisngi ko ang unan at doon hinayaan kong tumulo ang aking luha. Bakit pakiramdam ko anumang oras pwedeng mawala sa akin si Gabriel? Totoo nga kaya na mahal pa rin niya ako katulad nung dati? Paano ko si Monica na ang mahal niya? Hindi yun pwedeng mangyari. Hindi ako makapapayag. Pinahid ko ang luha sa aking mga mata at mabilis na bumangon sa kama. Nagtungo ako sa shower room para maligo. Kailangan kong pumunta ngayon kay Monica. Haharapin ko ang babaeng iyon. Kailangan ko makagawa ng paraan para mailayo ko siya kay Gabriel. Monica Sepulveda. Mag-isa ako ngayon dito sa bahay namin. Nandito ako sa my garden at pinapanood ang mga katulong namin na naglilinis sa may swimming pool area. Dito na ako nakatulog kagabi sa may bench dahil sa kalasingan ko. Hindi ko alam kung naihatid ba ako ni Gracie o ni Sash. Hinanap ko sa cellphone ko para tawagan si Gracie. Monica, nakauwi ka ba na maayos? Kaagad na tanong sa akin ni Gracie. Ha? Napatayo akong bigla sa sinabi nito. Kung ganoon, hindi siya nagatid sa akin? Sino naman? Hindi mo ba ako inihatid kagabi? Iniuwi kita sa bahay namin kaso nga umuwi ka mag-isa. Umara ka pa nga ng sasakyan mo kagabi. Hindi kita masikaso dahil karga-karga ko yung pamangkin ko. Bakit? Di ka ba nakauwi kagabi sa inyo? Gosh, okay ka lang ba? Don't tell me na na-hold up ka. Huwag kang ang OA, Gracia. Sino nga kayo nagatid sa akin? Wala naman taxi dito sa province. Maliban na lang kung... mukhang si Brandon na nagatid sa akin. Anong kulay ng taxi? Tanong ko dito at kinagat pa ang aking ibabang labi. Kulay black. Yun kaya yung kotse na bumusin sa akin kagabi? Mabilis kong hinanap ang bag ko at kinalkal ang mga laman noon. Wala namang nawala. Nandoon pa rin ang wallet ko at ang mga personal na gamit ko. Next time kasi huwag kang naglalasing. Hindi na tayo college student na walang pakialam sa mundo. Sermon ito sa akin. Manong Pidong, inihatid mo ba ako kagabi dito sa bahay? Tanong ko sa family driver namin. Hindi po, ma'am. Hinahanap ko nga po kayo pero nawala na kayo sa resto bar. Sabi sa akin ng mga security guard, inihatid kayo ng isang itim na kotse pa uwi. Kumunod ang noo ko sa sinabi nito. Sino daw po siya, Manong? Hindi siya nagpakilala, ma'am. Pero sinabi niya matalik niya kayong kaibigan. Sino nagpapasok sa kanya sa gate? Hindi din ba ninyo alam?
Nagkamot ito ng ulo at umiling. Manong, baka po sa susunod manakawan na po tayo kapag palaging wala kayong alam. Kailangan po ninyong i-check ang paligid. Baka mamaya wala na tayong mga gamit. Ayoko nang maulit pa ito, Manong, ha? Nagyuko naman ito ng ulo sa harapan ko. Pasensya na po kayo, Ma'am Monica. Kinuha ko mga gamit ko na nasa bench at pumasok sa loob ng bahay. Nainis ako sa mga katiwala namin dahil iniyan akong matulog sa bench. Sila pa man din ang mga katulong na mga kasama ko dito sa bahay. Tuluyan na nagtungo sa Canada ang mga magulang ko at kung kailan sila babalik ay wala pang kasiguraduhan. Naisip ko na tumira na lamang ngayon sa sarili kong bahay sa San Juan Subdivision. Yun ang bahay na iniregalo sa akin ni Daddy noong 18th birthday ko. Ayoko manatili dito sa bahay namin na mag-isa. Naalala ko lang ang mga malulungkot na nangyari. Ano? Maglilipat bahay ka? Hindi makapaniwalang tanong sa akin ni Sash. Hindi ka sanay sa mga gawaing bahay. I know you, Monica. Hindi mo kayang mamuhay na mag-isa. Hindi ka ba naniniwala na kaya ko na? Marunong na akong maglaba, magluto ng simple at maglinis ng bahay. Mas mabuti na ngayon pa lang sa bulan ko nang tumapak sa sarili kong mga paa. Gusto ko maging independent, Sash. Alam mo naman na noon pa lang yun ang gusto kong gawin. Okay, fine. Hindi na gustong makipagtalo pa ni Sash sa desisyon ko. Nasabi sa akin ni Gracie na umuwi ka mag-isa. Sunod ako ng family driver namin. Pagsasinungaling ko sa kanya. Alam ko kasi na hindi matatapos ang pagtatanong nito kapag hindi ako nagsinungaling. Back to you, Sash. Sure ka na ba talaga kay Marco? Mabait siya at matagal na rin siyang nanliligaw sa akin, Monica. Naniniwala ako na ang mga pet lover, sweet lover sila. May kilala akong pet lover pero sadista. Naalala ko na naman si Don Guerrer. Mabuti na lang at wala na sa mundo ang matandang iyon. Sino naman siya? Si Don Guerrer. May movie niya kasi ako napanood kagabi. Binaba ng babae ang order namin ni Sash sa coffee shop na pinuntahan namin dalawa. Tukol nga pala sa Via International. Kailan ka paperman ng contract sa kanilang company? Bukas? Naaskaso pa ni Warren ng mga documents. Nag-insist na siya na maging personal assistant ko. He can't imagine na ang first boyfriend ko ay magiging PA ko. Sumandal ako sa may wooden chair. Humigop ako ng mainit na kape. Naningkit ang mga mata ko na makita mula sa labas ang humintong sakyan ni Gabriel. Kabisado ko na ang mga sakyan na ginagamit nito. Bumaba mula sa isang sports car ang isang babae. Monica, may problema? Tanong ni Sash na tumingin din sa direksyon na tinitingnan ko. Napaso ako ng kapeng hawak ko dahil biglang kinabog ang puso ko. Nandito ba sa loob ng coffee shop si Gabriel? Palapit sa atin si Ella. Mahinang sabi ko kay Sash. Tumingin naman ang kaibigan ko kay Ella na palapit na sa table namin. Ella, kumusta? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Itong favorite place ni Gabriel. Dito ba kayo madalas na magkita? Palagi kasi siyang umaalis sa bahay at may importanteng ginagawa. Nagpamewang sa harapan ni Ella sa Sash. Excuse me, Miss Sexy. Nagtaas ng kilay sa Sash dahil sexy sa harapan namin ito na nakasuot lang ng fitted na red dress. Ang damit na iyon na isuot ko na minsan. Sino ka ba, ha? Kilala mo bang kaibigan ko? At bakit mo nabanggit si Gabriel? Ikaw ba yung asawa niya? Excuse me lang, ha? Mukha kasing pinaparatangan mong kaibigan ko na nagpagkita sa asawa mo. May wedding ring na suot si Ella. Mukhang natuloy na nga yata ang wedding na naudlot. Sino ka naman? Ikaw bang kaibigan ni Monica na konsentidor? Hinawakan ko sa braso sa Sash. Pinagtitingin na kami ng mga tao dahil sa pag-iiskandalo ni Ella sa loob ng coffee shop. Hindi naman yata matino ngayon ang babaeng ito. Ayusin mo pananalita mo, Miss Sexy. Mabuti akong kaibigan pero mas maong kaaway. Nanggigigil na sabi ni Sash dito. Kinuha ko ang bag ko pati na rin ang gamit ni Sash. Hinila ko ang kamay ng aking kaibigan upang makalabas kami ng coffee shop. Bakit mo ba tinatakasan ng babaeng yun, Monica? Sumusobra na siya, ha? Yung Gabriel ba na tinutukoy niya yung lalaki sa bar noon? Kaloka! Pinahid ni Sash ang pawis dito sa noo. Tama na, Sash. Alam mo, umalis na lang tayo dito. Hindi dapat tayo nakipag-away sa mga taong hindi naman natin lubos na kilala. Baka nagkakamali lang siya ng akala. Nagtataka ako sa kabaitan mo, Monica. May sikreto ka ba na hindi sinasabi sa akin? Hindi ako tumingin sa mga mata ng kaibigan ko. Pinipigil ko kasi ang luha na gustong pumatak sa mga mata ko. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang lahat.
Hindi ko sinusumbat ang nagawa ko para kay Ella dahil kailangan ko yung gawin. Hindi ko lang akalain na ganito ang balik ng ginawa ko sa kanya. Monica! Saan ka pupunta? Sigaw sa akin ni Ella. Hindi ko na siya nilingon at nagpatuloy ako sa pagsakay sa van na dala ni Sash. Umalis kami sa lugar. Alam ko na nakasunod ang mga tauhan ni Gabriel kay Ella kaya sila na ang bahala dito. Sino ba talaga babaeng yun? Mula nang bumalik ka, hindi mo na ikinukwento mga nangyayari sa'yo. Nandito lang ako para makinig. Sabihin mo lang sa akin kung ano nangyari. At kung sino ba talaga ang babaeng yun. Sash, itinigil nito sa tabi ang van. Ano ba talaga nangyari sa'yo, Monica? Wala to. Tumingin ako sa may bintana at bumuga ng malalim. Pinilit kong umiti kahit na nahihirapan ang loob ko. Hindi na ako magtatanong. Gusto ko lang na masigurado na okay ka. Nilingon ko nang may ngiti sa aking mga labi sa Sash. Of course, okay lang ako, Sash. Sige na, dalhin mo na ako sa San Juan. Kanina pa naghihintay doon sa Owen. Nagpabili ako ng mga bagong gamit sa bahay. Ay, don't worry. Palagi ka naming dadalawin ni Gracie. Muli nitong pinaandar ang makina at maingat itong nag-drive. Muli akong tumingin sa may bintana. Hindi pa natatapos ang magulong takbo ng buhay ko dahil kay Ella. Kailan kaya ako magiging masaya? Gabriel's POV. Para kaninong ngiti mong iyan, boss? Nagtatakang tanong sa akin ni Brandon. Kasama ko siya ngayon sa San Martin at pinapabago ko ang disenyo ng bahay ni Don Guerrer. Nagsisimula pala ang mga plano ko para palaguin pa ang mga negosyo namin sa pamamagitan ko. Nawala ang ngiti sa mga labi ko dahil sa tanong ni Brandon. Nililigawan mo na ba si Monica? Ngumiti naman ito sa akin at saka umupo sa lamesa kung saan nakataas ang mga paa ko. Kilala mo ako, boss. Hindi ako nagpapaalam kapag may ginagawa ko sa private life ko. Hindi ba dapat hindi mo na siya tinatanong pa sa akin? Akala ko ba wala ka nang dapat na alamin tungkol sa kanya? Tiningnan ko ng masama si Brandon. Hindi ka nararapat kay Monica. Hindi ka gentleman. Hindi ka marunong manligaw. Boss, minana ko sa yung style mo. Hindi ba pwede na pareho tayong mabilis pagdating sa ibahin mo si Monica sa mga babaeng tinutukoy mo? Relax, boss. Ang puso mo. Hindi ka pwedeng ma-high blood. Bakit hindi mo na lang kasi aminin sa sarili mo na siya talaga ang mahal mo? Hindi ka naman kasi masaya ngayon kay Miss Ella. Mas masaya ka kapag si Monica ang topic nating dalawa. Inalis ko ang paa ko sa lamesa at saka tumayo. Sumandal ako sa may lamesa at tinabihan si Brandon. Mas marunong ka na ba sa akin? Sinabi mo sa akin na hindi mo ako kaibigan at hindi mo rin ako kakampi. Kaya kung kinokontra man kita ay dahil yun ang nakikita at nababasa ko. Liligawan ko si Monica, boss. Itakwil mo man ako o ituring na kalaban. Nasa iyo na yun. Hindi ko hayaan na masaktan siya ng kahit na sino. Kahit pa sa'yo. Dapat ko na bang aminin sa sarili ko ang totoo? O hayaan ko na lang si Monica na maging masaya? Hindi ko pwedeng pabayaan sa Ella dahil kailangan niya ako. Nag-ring ang cellphone ni Brandon at lumayo ito nang sagutin iyon. Hello? Tumingin sa akin sa Brandon bago muli magsalita. Okay, pupuntahan na kita dyan. Dyan ka lang, okay? Lumapit sa akin si Brandon. Boss, may importante ako pupuntahan. Babalik ako kaagad. Si Monica ba ang tumawag? Malapad na ngumiti sa akin sa Brandon ngunit hindi nagsalita. Mabilis itong humakbang palabas ng office. Sino kayang pupuntahan ni Brandon na importante? Hindi tuloy ako mapakali at palakad-lakad ako ngayon dito sa loob ng opisina. Nag-ring din ang cellphone ko at mabilis ko sinagot kung sino ang tumatawag sa akin. Pwede ba tayo mag-usap? Boses ni Monica sa kabilang linya. Ha? May bagay lang akong gustong linawin sa iyo, Gabriel. Hihintayin kita sa overpass ng San Juan. Mabilis na tinapos ni Monica ang usapan namin dalawa. Kinuha ko ang susi ng kotse ko pero bigla ko naalala na hindi nga pala pwedeng malaman ni Monica na ako ano ba may-ari sa sasakyan na iyon. Kinailangan ko pa na ipakuha motorsiklo ko na nasa bahay ni Brandon para lamang mapuntahan ko si Monica. Nakasandal ako sa may parapet railings ng overpass habang hinihintay ko si Monica. Inabot na ako ng halos 4 na oras na nakatayo lang sa gilid at nakatingin sa mga sasakyan sa ibaba. Maya-maya dumating na si Monica. Bumaba ito mula sa sasakyan ni Brandon. Ibig sabihin nakipagkita pa ito kay Brandon bago niya ako kausapin. Tiningala ako ni Monica na nasa overpass at sinanyasan niya ako na bumaba mula roon. Tinuro nito ang isang pizza house na nasa tapat. Pumasok si Monica sa loob noon at umalis naman si Brandon pagkatapos ihati doon si Monica.
Nainis na bumaba ako ng overpass at umikot pa ako para lang makadaan sa panibagong lane. Nang makapasok ako sa pizza house ay nakita ko si Monica na seryosong seryoso habang nakaupo sa stool chair. Nakalukip-kip ito at masama ang tingin sa pagkalapit ko. Nagtaka ako dahil bigla na lamang umalis sa mga staff ng pizza house. Naglagay na rin ng signage na close ang mga staff at saka lumabas sa mga ito. Ibinigay naman ng isang babae ang susi kay Monica. Nakasuot pa ito ng apron at hairnet. Pao, thank you ha. Nakangiting sabi ni Monica sa babae. Nakapag-fist bump pa ito kay Monica. Bago tumalikod ang babae, sinipa nito ang upuan sa tabi ko. Mukha itong boyish at parang galit na galit sa akin. May kasalanan ba ako sa kanya? Sa labas lang ako, Monica. Ikaw? Ayusin mo makapag-usap sa kaibigan ko, ha? Pagbabanta nito sa akin. Napailing na lamang sa Monica habang itinataboy nito ang kaibigan. Binalik nito ang tingin sa akin. Ano ba talagang problema mo sa akin, ha? Kung may galit kayo sa mundo ng asawa mo, huwag na ninyo ako idadamay pa. Nasa Canada na mga magulang ko at pinipilit namin na magkaroon ng normal na buhay. Hindi ko pwedeng sabihin sa mga kaibigan ko, ugnahin natin dalawa at kung sino ka talaga. Kaya sana naman patahimikin na ninyo ako. Naguluhan ako sa sinabi ni Monica. Hindi kita maintindihan. Alam mo, ayoko na sanang sabihin pa ito sa'yo pero kailangan. Pinahiya ako ng asawa mo. Alam mo ba yun? Wala akong itinarang bakas sa bahay mo. Maliban na lang kung talagang praning na talaga siya at natatakot siya na mawala ka, Gabriel. Kinakausap kita ngayon para balaan ka. Kung nagawa mong kontrolin noon ang buhay ko, hindi mo na yun pwedeng gawin ngayon. Hindi ba kayo pwedeng umalis na lang ni Ella? Magbakasyon kayong dalawa. Dalhin mo siya sa Italy kung saan mo gusto. Kayo na lang ako sa lumayo sa akin. Kinuha ko ang cellphone ko, tinawagan sa Ella. Sinagot naman ito iyon ng mabilis. Love, pauwi ka na ba? Pwede na ang dinner natin dalawa. Paghapon ako nag-prepare. Hindi ka ba lumabas? I mean, namasyal? Nakatingin ako sa mga mata ni Monica habang itinatanong iyon dito. Bawal akong lumabas, hindi ba? Wala ngang report ang mga tauhan ko na umalis sa Ella. Sige, hintayin mo ako dyan. Uuwi na ako. Tinapos ko ang usapan namin dalawa ni Ella at ini-off ang cellphone ko. Tumingin akong muli kay Monica. Monica, galit ka ba sa akin? Hindi yan magagawa ni Ella. Alam mong may sakit siya. Hindi na ito nagsalita pa. Umalis ito sa inuupan at nagtungo sa may pinto. Bubuksan na sana nito ang pinto pero hinila ko ang kamay niya. Monica, sandali lang. Inalis nito ang kamay nitong hawak ko. Ito na ang huling beses na kailangan ko sabihin sa iyo dapat ko sabihin. Kilala mo ako. Straightforward ako sa feelings ko at sa mga nangyayari sa akin. Asahan mo na hindi ko na uulitin pa magsabi ng kahit na ano sa iyo. Monica, sige na, umalis ka na. Huwag lang sasagarin ni Ella ang natitirang pasensya ko. Hindi ako mabait na tao. Hindi niya magugustuhan kung anong pwedeng magawa ko sa kanya. Baka nakakalimutan niyo na anak din ako ng isang mafia underboss. Naniniwala na ako sa iyo. Ako na ang bahala kay Ella. Alam mo naman ang kondisyon niya ngayon. Huwag mo lang papakailaman ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Kalimutan mong anak ka ni Guzman. Magkaroon ka ng normal na buhay. Ngumiti lang sa akin si Monica. Alagaan mo siya. Ingatan mo ang sarili mo, Monica. Hindi ka pwedeng uminom na mag-isa. Bawal sa'yo na maglasing dahil delikado. Baka mapahama ka. Marami mga loko-loko sa club at sa mga public places. Tawagan mo ako kapag kailangan mo ng tulong. Ngumisi sa akin si Monica. Hindi ako ang dapat mong alalahanin. Tuluyan na nitong nilisan ng pizza house. Lumabas na din ako ng food chain. Nakatingin sa akin ang babaeng sipaw mula ulo hanggang paa. May humintong pulang sakyan sa harapan ko. Bumaba ang isang lalaki at nakipagbeso kay Monica. Sumakay doon si Monica na hindi man lang nagpaalam sa akin. Mabilis kong tinignan ang plate number ng sakyan para matrace ko sino ang may-ari noon. Naniniwala ako kay Monica ngunit hindi ko pwedeng pagalitan sa Ella. Ayokong isipin niya na mas concerned ako kay Monica. Kailangan magalit sa akin ang gusto si Monica para mawala ang nararamdaman niyang pagmamahal para sa akin. Ex-boyfriend ka ba ni Monica? Ikaw ba yung dahilan kaya palagi siyang umiiyak? Ha? Nagulat ako sa sunod-sunod na tanong nito sa akin. Ikaw si Warren? Mula noong college tayo hanggang ngayon pinapaiyak mo pa rin siya. Sabihin mo nga sa akin, ano bang meron ka na wala ako? Matapang na tanong nito sa akin. Lumapit pa ito sa akin na para bang nanghahamon ng suntukan. Pasensya na kung pinapaiyak kong kaibigan mo. Marami tayong mga pagkakaiba. At hindi mo ako maintindihan kahit ay paliwanag ko pa.
Sanadya ko ipakita ang baril na nasa tagiliran ko. Pulis ka na, Warren? Hindi ako si Warren. Tandaan mong mabuti ang mukha ko. Ako, si Gabriel. At isa akong... Inilapit ko ang mukha ko sa tenga nito. Mamamatay tao. Napaatras ito sa sinabi ko. Umalis na ako sa harapan nito na tila natigilan sa sinabi ko. Alas Pulvia. Kanina ko pa hinihintay si Gabriel na dumating pero wala pa rin siya. Ilang oras na rin na nakalipas. Manang, iligpit na ninyo mga ito. Hindi na darating si Gabriel. Utos ko sa mga kasambahay. Tumalima naman ang mga ito sa iniutos ko. Nagtungo ako sa may balcony at nagbukas ng isang wine. Sunod-sunod ang pang-inom ko ng alak. Nailigpit na lahat ng kasambahay ang mga iniluto ko. Wala pa rin si Gabriel. Naubos ko na rin ang isang bote ng wine. Nagtungo ako sa wine walk display para kumuha ng isa pang brand ng iniinom ko. Mukhang lasing ka na, Ella. Sorry, ngayon lang ako nakauwi. Sa inis ko kay Gabriel ay inihagis ko ang bote na hawak ko sa may wall. Kasama mo ba si Monica? Umiiyak na tanong ko sa kanya. May inisikaso lang ako negosyo. Hindi si Monica ang kasama ko at mga investors. Lasing ka na, tama na. Inilalayan ako ni Gabriel pero itinula ko siya. Sinungaling ka! Bakit hindi mo sabihin sa akin ang totoo? Mahal mo si Monica, hindi ba? Hindi tumingin sa mga mata ko si Gabriel. Halika na, magpahinga ka na. Hindi ka dapat na naglalasing dahil umiinom ka ng mga gamot mo. I hate you, Gabriel. Kaya mo ako dinala dito, hindi para piliin at mahalin. Naawa ka lang sa akin dahil guilty ka sa nangyari sa akin. Sinisisi mo ang sarili mo dahil pinabayaan mo ako, lapastanganin ng stepfather ko. At kahit na pinatay mo siya, hindi ka pa rin nagtagumpay dahil ako ang nagdusa. At ngayon, pagkatapos kong iligtas ang buhay mo, sasaktan mo lang ako. Malakas na sabi ko habang umiiyak. Ang unfair mo, Gabriel. Habang naghihirap ako sa kamay ng demonyong yun, naging masaya ka sa piling ni Monica. Hala, lumuhod sa harapan ko si Gabriel. Hindi ako makakatulog. Palagi kong iniisip kung nasan ka ng mga panahon na kailangan kita. Tinatanong ko palagi ang sarili ko kung hinanap mo ba ako. O si Monica lang ang naging mahalaga sa'yo. Pinatay mo si Don Gerard hindi lang para sa akin, kundi para hindi matulad si Monica sa akin. Mas mahalaga siya sa'yo, Gabriel. Kaya ako, itinakas ni Monica dahil alam niyang nagkamali siya. Yun ang totoo, Gabriel. Halos buliwan ko siya sa tindi ng galit ko. Tama na, Ella. Makakasama. Nilapitan ako ni Gabriel ngunit umatras ako. Hindi ko napansin na malalaglag ako sa hagdan. Kagad ako nahawakan ni Gabriel ngunit bumagsak pa rin ako sa ikatlong baitang ng hagdan. Binuhat ako ni Gabriel. Nararamdaman ko na dumidilim ang buong paligid ko. Ella, hold on please. Tinapik ni Gabriel ang pisngi ko. Matinding sakit ang nararamdaman ko sa bahagi ng aking bewang at puson. Dinala ako ni Gabriel sa loob ng sakyan. Dinig na dinig ko ang pagmumura niya habang natataranta sa nangyayari sa akin. Nagising na lamang ako na nasa ospital na ako. Kausap ni Gabriel ang isang doktor at malungkot ang mukha nito. Ginawa ko lahat para mailigtas ang baby ninyo pero hindi ko nagawa. I'm sorry. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Hindi ko alam na buntis ako at nagbunga ang ginawang kahalayan sa akin ng demonyong iyon. Lumabas ang doktora na kausap ni Gabriel. Sabihin mo sa akin ang totoo. Alam mo ba na buntis ako? Tumango ito sa akin. Hindi ko na sinabi pa dahil alam ko masasaktan ka, Ella. Kasalanan ko ang lahat kaya ito nangyayari. Nagsinungaling ka pa rin sa akin. At anong gusto mo? Dalhin ko ang batang yun para ano? Ipaalala sa akin kung anong ginawa sa akin ng demonyong yun. Ella, please, kumalma ka. Makakasama sa iyo sobrang stress. Nilapitan ako ni Gabriel at niyakap ng mahigpit. Kailangan mo magpahinga. Maraming mga dugo na wala sa iyo. Napaka-demonyo niya. Mariin ko sambit habang patuloy sa pag-iyak.
Namamanhid na rin ang aking mga mata sa pag-iyak. Natatakot ako. Shh! Nandito ako. Hindi kita iiwan. Mahigpit kong niyakap si Gabriel. Mabuti na lang namatay na ang baby. Ella, hindi ko yun anak. Hindi natin siya anak. Anak yun na isang demonyo. Baka nandyan siya. Huwag mo ko ibibigay sa kanya, ha? Dito ka lang. Huwag ka magpapakita sa kanya. Mag-aalas-tras na. Nandyan na siya. Kailangan ko magtago. Kailangan mo ko itago. Huwag mo akong iiwan. Huwag mo ko iiwan na mag-isa dito, ha? Baka bumalik na naman siya. Papahirapan na naman niya ako. Tatakutin niya ako. Mahigpit ako niyakap ni Gabriel. Umiiyak siya habang yakap-yakap niya ako ng mahigpit. Oh, Ella. Umiiyak na sambit ni Gabriel.